Ekspekulasyon na mangyayari nga po sa paparating na susunod na konferensya, which is ang Governor's Cup, sa maagang pamamaalam ng Converge Fiber Xers. Kahit na napakalalim ng kanilang lineup, ay may usap-usapan na pumuli na itong si Alex Stockton ay tuluyan na nga pong pakakawalan ng Converge Fiber Xers. Aminin man ito ng kanilang head coach na si Delta Pineda or hindi, ayon sa mga ulat na naglalabasan nga ngayon, posible na po itong pakawalan by hook or by crook. Ito ngayon ang magiging main trade asset ng Converge Fiber Xers kung gusto nga po nila na makapasok sa susunod na round para sa susunod na konferensya. Isa po ito sa mga palatandaan na dapat magbago po ng lineup ang Converge at ng import na hindi po panghuling minuto saka po sila magpapalit. Napakatagal na po ng panahon na nag-iintay ang mga PBE fans at ng Converge fans kung pakakawalan ba itong si Alex Stockton. Oo, maganda ang kanyang ipinapakita sa kasalukuyang Commissioner's Cup pero hindi po siya consistent. Hindi po yung mga nakaraan konferensya niya, hindi po katulad ang kanyang ginagawa. Kaya naman itong Converge Fiber Xers, ang resulta, maagang nagbakasyon. Siyempre, mataas din ang kanilang expectation dahil na rin sa lalim po ng lineup. Si Mikey Williams ang isa sa mga tinitingnan na nagpapalakas daw sa Converge Fiber Xers pero ang kanyang performance ay hindi po nakikitang umaangat pa unti-unti. Marami ang nagsasabi dapat si Mikey Williams mismo ang mag-initiate dahil napakamahal ng kanyang binabayad. Pero hanggang ngayon, sinasabi ng kanilang head coach na wala pa sa kondisyon si Mikey Williams. Kailan siya magiging kondisyon? Dapat nang tinanggap niya yung kontrata, dapat nasa kondisyon na siya dahil alam niya isasabak at isasabak na talaga siya sa Commissioner's Cup. Ito yung mga rason kung bakit itong Converge Fiber Xers ay hindi po maganda. At ayon nga sa ulat, ang possible na magiging destinasyon nga netong si Alex Stockton ay ang Blackwater Bossing. Opo, meron daw pong nangyayaring negotiation ngayon sa Blackwater at ng Converge involving po itong si Alex Stockton at itong si Cedric Beerfield. Marami ang nagsasabi parehas lang po sila ng comparison. Marami din po ang nagsasabi na mas mataas ang value nitong si Cedric Beerfield dahil number 2 pick po ito at siya rin po ang star ng Blackwater Bossing kung ikukumpara po ninyo kay Alex Stockton. Kaya kung matutuloy po ang nasabing trade na magaganap na kung saan mapupunta nga po itong si Cedric Beerfield sa Converge, ay napaka-taas po ng value nitong si Cedric Beerfield. At ayon nga sa balita, posible po na magdagdag ng isang big man ang Converge para po matuloy. Kasama po ang first round ng Converge din at meron din isasama po na first round para din naman po sa Blackwater Bossing. Kumbaga, isang player po ang makukuha ng Blackwater rather ng Converge Fiber Xers, which is si Cedric Beerfield. Tapos isasama din po ang first round ng Blackwater papunta sa Converge. Pagkatapos itong Blackwater matatanggap si Alex Stockton at Larry Muyang daw kasama ang first rounder din po na pick ng Converge Fiber Xers. Ito daw po ang magiging senaryo na nangaganap pong negotiation. Posible po mabago ang nasabing negotiation, depende po sa package, depende rin po kung mayroon mas magandang alok ang ibang kupunan. Pero hoping daw po na ito na nga po ang kinakailangan na magpapabago na trade sa Converge Fiber Xers at ng Blackwater Bossing. Alam naman po natin na itong si Cedric Beerfield ay hindi na nga po masaya para sa Blackwater Bossing at naghihingi na nga po
ng trade package. Ito na nga ba daw po ang magiging sagot? Ito nga ba si Cedric Berpil na rin ba ang sasagot sa problema na ikinakaharap ngayon ng Converge Fiber Xers? Tingin nyo ba, ito ba yung plano ni Delta Pineda na magpapabago po sa ihip ng hangin ng Converge Fiber Xers? Komento na po sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa po natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout po muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin kay Kagawad ka sa kinulukusin ng Hagonoy Bulacan na Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Yornel Belches, Yunel Alicante, Ryan La Chica, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite at si Mr. Jesse Cabajes. Marami pong salamat. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Pulgoso, Bostor at marami pong salamat. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.